Marami ring nagulat ngayon guys, no? Ngayong July na to, may nababasa ako, nakikita akong mga nagko-comment kasi yung iba nagpo-post ng tungkol nga dito sa, sabi nila, ito daw ay isang magandang problema. Ibig sabihin na nagiging kaya na nating mag-survive dito sa Canada dahil nababawasan na yung support na binibigay sa atin. Good morning guys! So Disney passenger muna tayo ng Uber for today. Dahil nga wala pa tayong sasakyan. At guys, nakikita niyo ulan. Ang weather for today at 1 minute to go ay darating na ating Uber. Slow morning muna tayo. But it's Tuesday guys. At 7 to 3 ang shift natin and also tomorrow. Kaya maaga tayo makaka-uwi. Maaga rin tayong umalis. So maulan talaga siya ngayon guys. Ang activity pa naman namin ay water day. So, tama-tama may water na. Ayan, lakas ng ulan, di ba? So, the Uber is coming in a few minutes. Grabe, ang lakas ng ulan, guys. Rinig na rinig nyo yung mga patak at ang visibility niya halos zero. Dahil nga talagang severe weather warning for today. So, yung previous na ulan dito ay talagang nagbaha nga ang mga certain parts of Edmonton, especially in the north. At ito nga ang pag-Uber natin guys. Minsan gusto ko, syempre hindi ako nagda-drive, pero sa totoo lang napakamahal ng pamasahe ko papunta at pauwi. Imagine, ang pamasahe ko ay parang 3 hours of my work. Yan, so talaga nakakaiyak guys. In the library guys, may papaprint lang ako and ito, hanap tayo ng computer. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So today, kung makikita nyo ang aking face ay nasisinaga ng liwanag ng sunset, kaya medyo yellowish orange yung dating, di ba? So ang ganda ng sunset, pero anong oras na ba guys? Ngayon ay 8:40 PM na at yan, gabi na. So maaga tayo umuwi dahil 7 AM ang ating shift until 3 PM. At nagpunta ako ng library, magpa-print ng mga kailangan natin para sa ating mga inaasikasong insurance dahil nga sa kotse natin na nabangga. So, kailangan naming isubmit yung mga documents para sa, ayun, yung pag-claim ng mga bodily injury claim yung tinatawag, no? So, ayun guys. At ngayon nga, hindi pa natatapos ang usapin tungkol sa aming sasakyan dahil ito pa rin yung ginagamit namin. Although guys, Disney Princess passenger muna tayo. So, after ng aming Calgary trip ay bumabiyahe ako, nag-use ako ng Uber or Lyft kung ano yung mas mura. Pero pag umaga, for sure ay Uber ang gamit ko kasi yung waiting time ay sure ako na sakto yung waiting time, walang extension ng waiting time. So pag uuwi ako, usually mas mura yung Lyft. At kahit na mag-wait ako ng more than 10 minutes, ganyan. Pero syempre, hindi naman sobrang haba ng 10. Like mga 5 to 6 minutes, yun na yung matagal na waiting time. Okay lang. So, ayun. At shoutout pala ulit kay Nori and kay Jen. Dahil minsan, kapag kasabay kami nagko-close sa work ng center, ayun, nakikisabay ako. Tapos bababa ako sa mas malapit na kung saan sila malapit, kung may pupuntahan silang Walmart. So, mas malapit na, like, yung binabayaran ko is $13 na lang pa uwi to $12, ganyan. So, ang usual na pamasahe ko, guys, ay napakamahal, 33. Pag Uber, usually ganun talaga yung rate. Pero pagka Lyft, nasa $25 to $28 yun. So, yan, daily yun, no, umaga, tsaka pa. Although nagagamit naman ito, guys, pero hindi namin siya ginagamit ng pangmalayuan for now, habang hindi pa tayo sure. Kasi, syempre, alam nyo na, although nagagamit nga siya, pero ang layo kasi ng biyahe ko. So, I feel unsafe pa. Especially yung ganun yung itsura niya sa likod, diba? Baka takaw attention or something, ganyan. And then,
ayun. So, yan ang ating update sa ating kotse na naaksidente. And good thing nga talaga is we are safe. Yan. So, yun lang naman guys for that thing. Pero ngayon guys ay merong good news ang Canada para sa mga families na may mga anak dito. Kung kayo ay taxpayer from last year, ay kung good news ito. So, in-announce to, i-release ito July 20. So, today yan guys. July 20, i-release ito. Ito yung Canada Child Benefit na merong increase ang ibibigay ng Canada para sa mga families na may mga anak na 18 years old and below. Guys, so, ang Canada Child Benefit, sabi dito, is a tax-free benefit at ito ay monthly na binibigay sa mga families na eligible. At ito ay para sa mga children under 18 years old at based on previous year's family income at kina-calculate ito, nire-recalculate every July. So, napakahalaga ng July na ito para sa mga may family, sa mga may anak, no, na below 18 years old kasi doon natin malalaman kung magkano yung matatanggap natin for the coming year. So, starting July palagi yung recalculation nila. At ayun, so maganda itong benefit na ito kasi nakakatulong ito. Especially, this is meant for low-income families. So, dumating kami sa Canada, guys. 5 yung anak namin. At lahat sila noon ay below, I think, 18. Kasi dito na nag-18 yung panganay ko. But, during that time ay, pagdating namin, hindi pa namin agad natanggap yon. So, there was a certain time na dahil newcomer kami, kailangan ma-evaluate or ma-assess muna yung previous tax payment namin, previous year. So, dahil hindi pa namin siya natanggap. Pero after nyan ay nakatanggap naman kami and hindi ko na masyado maalala kung magkano yung natanggap namin. So, yung 18 years old namin, the following year, since 3 years na kami dito, so, nung naging 20 na si ate, ang sumunod naman, si kuya ay naging 19. So, ngayon, 3 na lang guys, no, from last, I think this year, yung last year, no, yung nag-18 na rin yung kuya last year. So, wala na silang dalawa sa child benefit namin. At ngayon, 3 na lang ang nakakatanggap dahil may isa ay 6 years old, 15, at 16 this year. So, ang natatanggap namin is around 1,600. So, I think yun yung 1,600 plus. Ganon. So, yun yung parang maximum na matatanggap natin kung hindi pa natin naabot yung threshold for family of 7. So, ngayon nakakapagtaka lang guys na sinabi nga na may increase ang Canada Child Benefit, no? Ayun, so pero nakakapagtaka dahil from 1,600 plus ay naging $839 na lang ang matatanggap namin ngayong July 20 na ito. So, ano nga ba ang nangyari? Bakit ganun? Sinabi lang, kaka-announce na magkakaroon ng increase at ano ba ang increase na ito? Ayun, so ang mga maximum benefit nito, children under 6 years old, magkakaroon ka ng $8,157 per year. So, about $679.75 per month. So, ito na yung increased amount, guys. So, kung children 6 to 17 years old, so nandito na tayo sa range na ito, ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng $573.58 per month. So, kaya parang mga 1.6 nga plus natatanggap namin. Tapos ngayon, nagka-increase pa. Tumaas siya compared sa last year dahil index na siya sa inflation. So, yearly ito guys, nag-i-increase. So, the maximum naman isn't for everyone. So, the final reduction starts kung yung adjusted family net income natin is over 38,237. So, ito yung threshold. As income increases, yung benefit gradually is reduced using the CRA's formula.
So yung pala yun guys, no, pagka especially ngayon na yung starting last year na nagkaroon ako tapos na ako mag-school at nagkaroon na nga tayo ng full-time job, ay since nagkaroon ako ng full-time job at si aking husband naman ay finally meron na rin siyang full-time job, so dalawa na kaming may full-time job, at ito yung naging dahilan kung bakit ang aming Canada Child Benefit ay bumaba, no? So nag-decrease siya. So, hindi ibig sabihin na may mali ang calculation ng CCB namin. Kung hindi, ito ay dahilan nga sa yung CRA ngayon ay ginagamit nila yung previous family income namin. So, that's last year, 2025, no, nung nag-start ako mag full-time job. At ganun din ng aking asawa. So, up to July 2026. Ay parehas na nag-work, tapos combined yung income namin, kaya ang CCB guys is income tested, so nagbe-base talaga siya sa income ng family. So maganda bang, sabi nila ito daw ay isang magandang problema, ibig sabihin na nagiging kaya na nating mag-survive dito sa Canada dahil nababawasan na yung support na binibigay sa atin ng government para sa ating mga anak. So, sino ba talaga yung sinasabi ninyong guys na paldo? No? So, I remember before na may nagko-comment sa aking vlog na dahil nga 5 yung anak ko, paldo-paldo si ate guys, no, na marami talaga tayo makukuhang benefit dito sa Canada. But it always depends dito sa Canada kung ano nga yung income ng ating family. So, hindi ko naman sinasabi na sobrang malaki yung income ko as early childhood educator, especially to consider na we are really a big family. So, even if nabawasan yung ating CCB, sa tingin ko marami pa rin kaming gastos guys, kasi parang yung mga dental nila, so kung hindi lang yung dental namin ay covered ng mga insurance, no, so yung dental nila is covered ng insurance, however you still have to pay something dahil yung 20% you need to pay for it, tapos pero nakukover pa din siya ng insurance ng asawa ko, yung 20% ng mga dental nila or kung ano man yung other needs nila. So marami pa rin tayong mga kailangan dito guys, no. Pero yun nga, so hindi porket naman mas mataas yung CCB natin ay okay siya. Well, in some cases I think okay siya dahil may nag-comment before na ang sabi kaya yung iba ginagawa, hindi daw ginagawang double income, like yung kung T4 ginagamit sa income mo. So, yung iba ay meron silang business para hindi ko pa masyadong alam yun guys, pero para maging mas mababa yung income na ipinapakita nila, so that makakuha pa din sila ng child benefit, no? So, ayun naman yung sinasabi nila. So usually guys, ang talagang nakakatanggap ng child benefit, Canada Child Benefit, are those families na may lower adjusted yung kanilang income. At syempre kung meron kayong eligible na under 18 years old. So ngayon dahil hindi na nga sila 5, 3 na lang talaga yung nakakatanggap at wala na tayong below 6 years old. Kasi below 6 years old is higher din yung child benefit niya. And also those who meet the CRA eligibility rules. So yung higher income families nga ay lumiliit yung kanilang Canada Child Benefit. So ano ba yung kailangan nating malaman bilang mga parents, no? So kailangan we should always file our taxes kahit maliit o wala tayong income. Kailangan nating i-file yan. So, wag tayong matakot kasi actually nung bagong dating kami dito guys, medyo itong husband ko parang natatakot siya kung ano yung i-file niya na tax, ganon. So, but syempre dahil natatakot ka din, gusto mo pa rin sumunod. So, ayun, sinunod namin kung ano yung dapat naming gawin na mag-file tayo ng tax, whether malaki yung income mo or maliit or wala kang income, ay mag-file ka pa rin. Kasi pala, mas maganda niya, malalaman ng Canada
kung paano kanila masusupport dito sa Canada, no? At importante din na both spouses should file. So like example, baka kung housewife kayo, pero I don't think so, napaka-konti ng housewife dito guys, kasi yung wala ng Disney princess dito sa Canada unless super yaman mo. And then every July, yung payment talaga dito, ito nga yung lagi nating tandaan as parents, na abangan natin yung July kasi nandun yung mga payment changes. So dahil nga nire-recalculate nila based on our previous year na income, tapos yung due to the regular inflation ay talagang nag-i-increase sila every Marami year. Ring nagulat ngayon guys, no, ngayong July na to. May nababasa ako, nakikita akong mga nagko-comment kasi yung iba nagpo-post ng tungkol nga dito sa Canada Child Benefit na magi-increase, ganyan. Pero may nagko-comment na bakit sila $37 lang yung natanggap nila, ganon. So, meron pa palang mas maliit na nakatanggap sa amin. Yun talaga, no. So, yung some families, maybe tumaas yung CCB nila, yung ibang families naman ay bumaba naman yung CCB nila. Hindi naman na walang nagbago. So, like yung mga first 2 years namin dito, syempre constant lang yung ano namin, yung CCB namin. Ngayon lang talaga siya nagbago ng Engrande. Nagbago siya ng Engrande ngayon guys, dahil nga dalawa na kaming nag-work at full-time job kami pareho. So talagang malaki yung in-adjust ng aming salary based on our salary, yun na-affect yung ating Canada Child Benefit. Ayun. So, pero alam nyo guys, gusto ko ding i-share sa inyo na bakit ba ginagawa ng Canada Child Benefit na ito. So, hindi lang yan dahil sa mga low-income families. So, medyo meron ding part of it is talagang galing sa puso nila yung pagtulong. Hindi lang din dahil sa pagtulong because Canada believes and talagang talagang inaalagaan nila yung mga kabataan dito. So, they believe na yung support na ito para sa mga kabataan is they are supporting their future. So kung mabibigyan mo sila kaya ka binibigyan ng budget guys, para mabigyan mo sila ng sapat na pagkain, pananamit, yung mga extracurricular nila ay maibigay mo through that financial support ng Canada Child Benefit. So, yung mga ganong bagay are simple things, or hindi siya ganong kasimple naman, dahil alam nyo talagang grabe yung nila, no, yung hangarin nila na ang mga kabataan ay kailangan mabigyan ng sapat na yung nila, yung pangangailangan nila, dahil sila yung magiging future leaders dito, or yung syempre sila yung magiging next generation dito sa Canada. So I think yun yung isa sa mga purpose ng Canada, bukod sa pagtulong sa mga low income families, no. So they believe na talagang importante yung nutrition, yan yung mga kailangan nila, kung kailangan nilang mag-daycare, dahil para importante din na magkaroon ng work yung mga parents. So, yung mga daycare, yung mga It also helps Canada's economy, so in another way. So, kung yung mga parents nakaka-receive ng CCB, hindi naman usually nila ito talaga tinatago lang. They usually spend it on groceries, rent, clothing, school supplies, daycare, sports, and transportation. At yung money na yon, it immediately, sabi dyan, it circulates through local businesses which supports job and economic activity. So, CCB doesn't just help one family, it also keeps money moving in the economy. So, yun, ang ganda rin guys, no? Totoo din talaga yun, no? At, yun nga, so, to be honest, medyo ako din, medyo nakakalungkot na bumaba yung CCB namin. But then I realized it also means that our family income improved. Well, nakakalungkot pa din kasi isipin ko na minsan pag teenagers yung mga anak mo, the more na mas marami ka ding expenses, 'di ba?
But anyway, it's always a blessing na nagkaroon ka ng full-time job, and yun nga, and Canada thinks that you can support your family. So maganda din naman yon in their eyes that you are able to, hindi ka dependent fully sa support ng Canada. So that's actually the goal of the program, is not to keep yung mga families dependent on benefits, but to support them when they need it, most while encouraging financial independence. So, ayun. So, sino ba talaga ang tunay na paldo, guys? Comment down below, pero wag kayong magagalit, ha? Walang awa yan. So, yun lang, guys. And thank you for watching. If meron kayong mga ideas or mga experiences na experience nyo, magkano ba yung natanggap nyo ngayong July 20 para sa inyong family? Comment down below. And thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell for para updated ka sa mga next vlogs ko. So, kita-kits tayo next vlog, and see you. Thank you for watching. Bye.